tumataas po ang gutom ngayon. Grabe, no? Kay Duterte, pandemya. Ito, si Arroyo, si Aquino, yan po matataas panahon ni Arroyo at ni Aquino. Tapos si Bongbong, pinakamataas sa kanilang lahat. Breaking record, laging breaking record. Pinakamaraming na ibentang ginto. Tanging presidente na nakapagpahuli ng kapwa presidente para siya lang po sa buong mundo yata yung presidente, dating presidente, pinahuli ng kasalukuyang presidente at proud pa sila. Proud pa kami, oh. Oh, kami ang dahilan. Tumulong kami, nakipagtulungan kami sa Interpol. Tanungin mo yung Interpol, aba, meron palang ganyan. Hindi pa namin nababalitaan. Kaya yung mga pinuno ng Interpol, hindi pa nila alam. Wala pa sila. Hindi pa sila ano po ang bakit nyo po inisyuan ng yung si Duterte? Ha? Meron bang ganyan? Nagtaka pa Wala ron sa official ng Interpol, official website. Wala sa official red. Iba talaga. Ang nakakaalam lang ng lahat si Anticler. Si Anticler yata presidente natin, hindi ba? Alam niya lahat Pinakamaraming sinampahan ng kaso sa Supreme Court. Pinakamaraming na contempt sa mga investigasyon. Opo, wala pang 3 taon yan. Natitiyak ko yan na pinakamaraming na contempt. Pucha, dati talagang gigil na. Hindi ka ba talaga magsasabi ng totoo? I invoke my rights to remain silent. Talaga bang hindi? Ang sinasabi lang po, dahil matalino po sila Miriam Defensor Santiago. Alam mo yung sinasabi ni Miriam, kahit gigil na. Ang sinasabi ni, red notice. Wala pa po red notice yung Interpol, umaksyon na. Action agad. Yun po yung ibig sabihin kung hindi pa nila alam ng Interpol. Pinakamaraming nawawalang pondo na hindi maipaliwanag. Saan ka nakakita? Daang bilyon po siya. Sana punta yung pondo na kinuha nyo sa PhilHealth. Yan po, pinagawa sa tulay. Pinondohan na pala yung tulay. Iniutang na yung tulay sa Korea, may pondo na. Pinondohan pa uli ng PhilHealth. Hindi pa pala nasisimulan hanggang ngayon. Yan po ang ating kasalukuyan. Breaking record. Ang epekto ng lahat ng yan, pinakamataas na budget, pinakamalaking utang, pero pinakamaraming gutom. Dinaig pa, alam nyo po, kung sa utang po, no? Kung sa utang lang po, dapat ang pinakamarami tayong utang nung panahon ng pandemya. Kasi crisis baliktad Tapos na pandemya, breaking record. Pero maraming salamat pa rin, BBM. Tinapos mo na. Maraming salamat, BBM, at tinapos mo na yung political career ng mga Marcos in national level, no? Wala nang mananalo na Marcos na senador. Wala nang mananalo na Marcos na presidente o vice president. Sa kasawiang palad, nakakulong ngayon si Tatay Digong. Pero in a positive note, ilan po yung mga tao? Alam nyo po kasi marami pong nabigyan ng katalinuhan, nabigyan po ng karangyaan. Yung iba sabay-sabay pa no? Naibigay na, marangyana, pinanganak na marangya, tapos matalino pa, sabay-sabay pa. No? Pero never po na nabigyan ng chance na maging dakila. No? Pasalamat pa rin tayo in a positive note. Pasalamat pa rin ako
bilang amateur historian, nagpapasalamat pa rin ako sa mga ginagawa ng BBM administration ngayon kasi hindi na nating makakalimutan si Tatay Digong, pati yung mga susunod na henerasyon. Yung chance to be the greatest Filipino, no? O yung pagiging yung chance para maging hero. Bihira po 'yan eh. Maaring ikaw ang pinakamatalino, maaring ikaw ang pinakamagaling, maaring ikaw ang pinakamayaman. Pero chance lang po yung pwede para maging bayani ka, no? Yung chance lang. Halimbawa, katulad nito, ang laki-laki po ng tsansa ng ating Pangulong Duterte para maging bayani. Yung sinasabi niya na sana yung makatabi niya si Rizal na mabigyan din siya ng bantayog. Malaki po ang tsansa niya. Eh kung siya po ay namatay lang knock on woods. Hindi ko naman sinabing mamamatay siya dyan sa ICC. Pero sapat na po yan. Yung ginawa sa kanyang pagpapakulong. Pinakulong siya dahil sa kanyang war on drugs. Grabe po yan. Hindi po siya pinakulong dahil siya ay nagnakaw. Hindi po siya pinakulong dahil siya po ay nagkamal na limpak-limpak na salapi. Hindi po siya pinakulong dahil sa dami ng human rights violation. Hindi naman po human rights yan. Ano sabi ni Tatay Digong? Hindi na human niya mga yan. Pag ikaw naninira ka ng kinabukasan ng kabataan, hindi ka na tao. Di ba? Wala po siya yung mga nagrarally na pinakukulong, yung mga kumukontra sa kanya, pinakulong niya ba si Lenny, si Kiko, si Risa Ontiveros, si Trillanes? Wala po. Araw-araw bumabanat. Wala na nga naniniwala sa kanila, banat pa rin. Pero lahat po yan pwedeng makalimutan lang siya eh. Di ba? Makakalimutan ka lang dahil mamamatay ka sa katandaan. Tapos wala na, isa-celebrate ka ng ilang panahon. Sino pa ba nakakaalala sa atin sa mga presidente? Carlos Garcia, Magsaysay. Wala na eh. Mababasa nyo sila sa history ng Pilipinas bilang presidente. Pero unlike kala Bonifacio, kala Rizal na pinag-aaralan talaga yung mga na sila ay mga dakilang bayani. Yan po ang binigay ni Marcos, yung pagkakataon na maging bayani si Tatay Digong. No? Kinidnap sa Pilipinas, dinala sa ibang bansa para ipakulong. First time po yan. No? Marami po nakukulong mga dakila dahil po nakulong sila sa bansa nila. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, no? Nakulong sila sa bansa nila dahil sa politika. O may tinututulan sila. Si Gandhi, di ba? Yung pananakop ng mga British. Yung sa South Africa naman kay Nelson Mandela, yung apartheid. Di po ba? Eto kakaiba. Kinulong ka, kinuha ka sa bansa mo, kinulong ka sa ICC. Dahil saan? Dahil nagpayaman ka? Hindi. Dahil nagpakulong ka ng maramihan, nagpapatay ka dahil sa kanilang political beliefs? Hindi. Dahil naniniwala ka na dapat iligtas ang Pilipinas sa droga. Alam niyo po, yung mga huling habilin yung mga bilin ni Tatay Digong, sundin natin. Alam niyo sabi ni Tatay Digong? Sabi ni Tatay Digong ngayon, iboto niyo yung mga PDP laban at lahat ng inendorso ko. Wag po kayong maniwala, wag po kayong panghinaan sa survey.
Ang survey po, kinukondisyon kayo para yan yung iboto nyo, yung mga survey na yan. Paano kayo maniniwala sa survey? Ngayon lang po nangyari na ang mga Pilipino straightan po ang iboboto. Kung baka Duterte ka, straight Duterte ka. 'Di ba? Paano nangyari na yung survey, number 1 si Bongo, tapos si Bato lang ang pumasok? Yung 8, iwan, laglag sa top 12. Eh wala namang Duterte supporter na pag tinanong mo, ay si Bongo at si Bato lang ang sasabihin, tapos panay mga BBM na. Yung trend na yan, mga trend yan nung araw. Ano ang trend nung araw? Ang trend nung araw, kung sino yung nakaupong presidente sa midterm election, wag ka rito. Hindi ka pala boboto, nangampanya ka pang hindi boboto. Wag ka na. Hindi namin kailangan ng mga katulad mo. Yan po yung mga hindi boboto na yan, mga nagsabing wag na tayo. Kinukumbinsi po kayo niyan para wag na rin kayong bumoto. Saan kayo nakakita? Bongo ang number 1. Tama yan. Yan talaga sentimiento ng tao. Dahil maka-Duterte marami na eh. Pero imposible naman na lahat ng Duterte na nanawagan na vote straight, tapos si Bato lang tsaka si Bongo ang papasok. Hindi totoo yan. Diyan kayo nadali. Mali kayo ng pagpe-present ng inyong mind conditioning. Mali kayo ng pagpe-present. Dahil ngayon, straightan eh. Maniniwala pa ako, kalahati, pasok. O mahigit kalahati. Kung number 1 si Bongo, dapat mahigit kalahati niyan, pasok. Kasi tangayon lahat eh. Ibig nyo sabihin, ang boboto ngayon, Bongo, tapos panay Marcos sa iboboto, katarantaduhan yan. Saan kayo kumuha ngayon ng sinarvey na Bongo at Bato lang? Ha? Number 1 si Bongo, tapos si Bato lang ang isinama sa iboboto niya, gusto niya iboto, panay mga Marcos na, imposible. Sa ginawa nila kay Tatay Digong, ganyan ang pananaw ng mga Duterte. Kinawawaan nyo si Tatay Digong, galit kami. Kaya ang iboboto namin si Bongo, si Bato. Tapos si yung mga tulpo, si ganun. Katarantaduhan. Galit nga eh. Damay sa galit yung mga tulpo, yung mga Soto, Lacson, Villar, Marcos, lahat yan. Damay kayo sa galit. Straight nga binoboto. Naniniwala ba kay number 1 si Bongo? Ako naniniwala. Number 1 na si Bongo sa lahat eh. Kita niyo yung pattern nila. I-number 1 natin si Bongo para hindi sila makahalata. I-number 1 natin si Bongo para hindi makahalata na baka sabihin nila nanduduga tayo. Ilaglag na lang natin yung mga ayaw natin. Pero si Bongo tsaka si Bato lang ang pasok natin. Utot nyo. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari na number 1 yung Duterte? Duterte senator, tapos walang isinama. Ang mga maka-Duterte ngayon, galit sa ginawa ninyo kay Tatay Digong, Marso na eh. Yung supposedly, yung mga survey na yan, tapos nang napakulong si President Duterte. Ibig nyo sabihin, walang epekto yan sa mga maka-Duterte. Pinakulong nyo si Duterte, galit kami, nagwewelga kami sa buong mundo. Tapos pag tinanong sila sa survey, gusto ko iboto, galit kami kay Marcos, gusto ko iboto si Bongo, si Bato, si Amy Marcos, si Tulpo, 2 Tulpo, si Lacson. Utot nyo. Bulahin nyo kami. Straightan ang laban ngayon. Number 1 sa inyo. Alam nyo kung bakit nila na number 1 si Bongo? Para makatwiran na, hindi kami nandadaya sa survey. Kasi ang survey namin, number 1 nga si Bongo eh. Pasok nga si Bato. Tapos sasabihin nyo, kung nandadaya kami sa survey,
Kung mga hindi totoo survey namin, dapat sana, walang papasok na PDP. Number one nga, yun na nga doon nga kami nagtataka Number one si Bongo, tapos walang ipinasok. Lahat ng Duterte ngayon, straightan ang laban. Lahat ng Duterte ngayon straight. Tapos number one si Bongo, sabay walang kasunod. Ano yan? Bulahan? Maraming salamat po sa nakaisip niyan. Hindi po sa akin original yan. Binato ng isa nating viewer. Nakalimutan ko na kung sino. Alam niyo po, pag ako original, alam ko Ito po, hindi ako original. Kaya lang, magaling lang yung pagkakasabi ko. Pero viewer natin. Ganun nakatatalas ang viewer ni Badong. Nauna pa mag-analyze. Tama po yun. Tama po yun. Biruin nyo, number one si Bongo, tapos ang mga katarantaduan, noong araw pwede yan. Ganyan talaga trend noong araw. Pero ngayon, straightan po ang boto ngayon. Kaya pag ganyan po ang sinasabi ninyo, bulahan po yan. Ang boboto po kay Bongo, iboboto niya po lahat ng PDP laban. Kung number one po si Bongo, dapat pasok lahat. Dalawa lang ang pag-aagawan ninyo. Naniniwala ko number one si Bongo kasi resulta ng survey yan. Kaya lang, pag number one si Bongo tapos tulpo, magkaaway po, pag kami Duterte, never naming iboboto ang mga tulpo. Kaya imposible pong makalapit. Imposible pong makalapit yung tulpo. Bulahin niyo ko. Merong Duterte na boboto sa tulpo? Utot nyo. Tama yun. No? Kaya nila number one si Bongo. Kasi nga, kita nyo, nagpapasalamat si Bongo. Salamat sa pagiging number one. Sasabihin lang nila. Ayan, yan ang patunay na walang daya yan. Number one si Bongo Irrelevant na yan lahat. Kasi ang tao nagpapasya. Hindi ang survey. Ang tao worldwide nagpapakita. Kayo ba, may pinapakita? Saang rally ni Bongbong napakita ng ganyang ka-enthusiastic? Kay Tatay Digong po, lagi ko nakikita yan. Tumutugtog pa lang yung kay Perede Aguilar. Ikaw ang pag-asa. Puta, naghihiyawan na Hindi pa nakakalabas si Tatay Digong Dahil sa bagal maglakad ni Tatay Digong, nakakalahati na si Freddy Aguilar ng kanta niya. Ikaw ang pag-asa, Duterte! Puta, magpakita kayo ng video na pumapasok si BBM na naghihiyawan at hindi magkamayaw ang tao. Wala. Dahil pagpapasok si BBM, may nauna, palakpak po tayo! Palakpak po tayo! Palakpak po tayo! Sabi ng mga tao, Bakit naman? Bakit naman kami papalakpak? Narito lang naman kami dahil sa ayuda. Palakpak ka daw, huy! Huy, pumalakpak ka daw. Nariyan na si BBM. Puta, Duterte ko, ayuda lang pinunta ko rito. Yan po. Puta ba, papasok si Bongbong sa venue? Daming tao. Palakpak po tayo! Sigla nung yung tagahawi. Palakpak po tayo! Palakpak tayo lahat! Palakpak po tayo! Tapos eto na si Bongbong, kakaway na. Sino ba kinakawayan nun? Ikaw yata kinakawayan nun. Kakawayan yun, hindi ko naman kaano-ano. Baka tanggalin ako sa purpose pag hindi ako dumalo rito. Puta, yung mga napikon pa Dute! Meron pa sa likod. Yung mga sa likod, sinisigaw habang pumapasok si BBM. Duterte! Pahiyaan Gawin nyo yan sa sumigaw kayo ng BBM sa Duterte country. Bogbog. Abogbog aberna kayo. BBM ka. Boss, lika rito. BBM ka ba? Dito tayo muna.
Abugbog Aberna. Tapos sasabihin nyo, lahat ng live na Kalye Sarbe. Magtatanong lang po kami, sino po iboboto nyo rito? Ay, syempre, Duterte tayo. Di ba? Duterte tayo, buja eh. Nagbago kami, ngayon balik na naman kami. Oh. Duterte kami. Ayaw namin ito nangyari. Breaking record po. Wala lang po magkukumpirma. Dami pong balik adik. Ang dami pong balik adik. Nag-prayer rally, sumigaw siya ng I love you. Abugbog Aber. Pasensya na po kayo ha, hindi ka... Nawala na po yung po. Huwag ganyan, pruiba kailangan. Pruiba? Hindi ba kayo nanonood kay BBM? Pucha, pagpasok, may una muna. Palakpak po tayo lahat. Kay Tatay Digong po, hindi po kinakailangan. Narito na po, magpalakpak ka, wala pong ganun. No, pag tumugtog po, kahit po nagsasalita pa si Robin. Kala nyo ba, interesado yung mga tao kay Robin Padilla dahil Robin Padilla, kami po ay narito. Biglang tumugtog yung ikaw ang pag-asa. Pucha, Duterte! Wala na magagawa si Robin. Wala na nakikinig sa kanya. Papasok pa lang si Duterte para umupo. Inaalalaya matagal eh. Duterte. Sisigaw na ng Duterte. Duterte. Nag-Duterte na. Wala na. Kaya si Robin, puputulin niya. Narito na po ang pinakamamahal. Yan. Akala naman ni Tatay Digong, magsasalita na siya. Diretso na, salita na. May taga-ispat pa si Tatay Digong. Doon ka bilib kay Tatay Digong. No? Once na magsalita siya, hirap na hirap maglakad papunta doon sa salita niya. Once na magsalita siya, puta, nawala na yung hirap sa paglalakad eh. Alam niyo yun? Nakatayo ng 1 oras na nagsasalita. Ang bumubuhay na kay Tatay Digong yung kagustuhan niya makipag-usap sa atin sa mga rally. Puta, bilib na bilib. Ako ngawit na eh. Nangangawit na ako. Pare-pareho. Mga vlogger, wala na mga upuan yan. Ngawit na ako, puta, si Tatay Digong, nagsasalita pa rin. Swerte ko, boss, isang hotel lang kami. Wow, isang hotel. Grabe talaga to si Amik. Yayamanin. Nakapag-hotel ka ron, napakamahal ng hotel sa ano. At hindi basta hotel, hotel nila ng mga Duterte. Iba klase ka talaga, Amik. Nung Makers Snubbers. Wala ka na eh. Alam mo, Caitlyn, talagang isnabing ka na ni Amik dahil si Katie na kinakausap niya, hindi na si Caitlyn. Katie na siya, Katie. Pang Katie na siya eh. Jackpot. Nakasalampak na lang sila Robin sa sahig. Batogo, bundok, Lambino. Yan po ang huling habilin ni Tatay Digong. Iboto natin straight yung kanyang mga endorse at saka yung kanyang mga tauhan. PDP tsaka mga endorse. Both straight, PDP solid, Unit 10. Yan. U10. Kaya wala na yung mga survey nyo, bulahin nyo kami. Straight nga eh. Number 1 si Bongo, tapos wala na ibang pumasok. Wala pong maka-Duterte ngayon. Bongo lang at Batong. Nung araw pa yan, pwede makalusot yan. Ngayon, di. Huwag nyo kaming bulahin. Huwag nyo naman kaming bulahin.
Pinasasabik mo ako. Nanggigigil. Dahil sa aking hindi po natin na-on yung ating hindi po natin na-on yung ating mga commercial. Wala na namang kita si Badong, pero nasiyahan. Yun ang importante. O hindi ngayon po ay medyo bumaba na rin po. Isa pa po kasabay po ng hunger, bumaba na rin po yung tiwala ng mga ngalakal, no? Yung mga businessman po natin, yung ating pong business sector. Ayan. Sabi po rito sa balita, ito na lang po itutuloy ko. Economic woes weekend quarter 1 business sentiment. So ito po sinarvey po. Ito totoo to kasi mga businessman po yung sinarvey. Local business sentiment has weakened in the first 3 months of the year with the overall confidence index significantly declining. Yan. Results of Bangko Sentral ng Pilipinas Business Expectation Survey. Nag-survey po ang Bangko Sentral at ang sinarvey po nila mga businessman. Ayan. Bumaba po tayo. Ang ating pong business confidence index po ng business ay bumaba po, naging 31.2% na lang, dating 44.5%. So pababa na po ng pababa, pati po yung outlook ng ating mga businessman. Alam po nila na mababa na po. Kung ang businessman mo po ay nanghihina na, kaya lang naman nanghihina yung businessman dahil bagsak ang business Laganap ang kagutuman, yung business down. Tapos may epekto po lahat, pati trust rating ni Marcos mababa na rin. Tapos po itong mga nagaganap na to, never pa po nangyayari. Dati po, isa lang po ang rally. Before, nung panahon po ni Duterte, sabihin nyo na naman, Badong, bakit wala ba nagrarally? Meron po. Meron po nagrarally yung panahon ni Duterte. 7. Mas marami pa pong placard kaysa sa nagrarally. Ngayon po, kabi-kabila po rally ng mga tsuper, rally po ng nila Franz Castro, rally po natin, siyempre ang pinakamalalaki, yung mga rally ng mga Duterte. Lahat na po nagrarally na. Ang kagandahan po rito, dati po concentrated lang po ang rally sa Metro Manila. Ngayon lang po tayo nakakarinig na sabay-sabay kung mag-rally. Sabay-sabay. Hindi po to rally na political sa kampanya, hindi po. Rally po to ng prayer rally po para sa pagpapauwi kay PRRD. Maisog rally po para kay PRRD, etc. etc. So iba na po ang talagang kalagayan ngayon. Sumasabay po. Organic po yan Hindi po organized. Alam niyo po, nagla-live ako. Nagtatanong pa tao, Boss Bad, saan kami pupunta? Ako rin, nalito Kahapon, nakakalito po kahapon. Ang bilis po ng pagbabago ng venue. Wag na tayo rin, pumunta na kayo sa Plaza Miranda. Ang bilis po sumunod ng tao. True. Vloggers. Sinasabi po ng vloggers. Nasusubaybayan ko. Sabi ko, malituhin ako Sabi ko, putya, mahirap tong tuhod ko kung saan ako papuntahin ng mga to. Dito na ako sa sigurado ko. Kaya doon ako nagpunta sa Paco Sa Paco po ako nagpunta kahapon. Inggit naman ako. Habang naka-live ako, nagko-comment yung mga viewers natin. Boss Baz, ang dami na sa Mindiola. Pumunta ka na Mindiola. Organic po kasi. Kaya po ang bilis-bilis. Napaka-organic po.